allocable, leadership, and program, pagkatapos FLR. This is the difference between the NEP and the GAA. 1 trillion pesos. Kumbaga sa tao, Mr. Chair, cholesterol ito eh. Taba. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto. May I interject, Mr. Chair? Yes, Senator Marcoleta. With your permission. Secretary, pag preparation ng budget, meron na kayong mga ceilings, di ba? Yes, Your Honor. Tapos meron kayong tinatawag na allocable. Yes, Your Honor. Yun yung insertion. How much percent is that? The allocable to each member of Congress, Your Honor. Maybe Yusek Kati can answer that since he is in the planning service. Pangkaraniwan, sa experience mo, Yusek Kati, yung allocable, para hindi nagalawin nga yung inyong mga provisional estimates doon. Mga magkano yun? Ilan ang porsyento niya pag tutuusin mo? Yusek Kati. Allocable for the legislative allocable for House and the Senate, approximately 50% of the budget ceiling. Okay, that will be how much? Do you have a range? Kung 900 po yung ceiling namin per NEP, Okay. around half of it. Magkano nga yun? Mga 450. Opo. Okay, 450 billion. And then, Mr. Chair, papasok yung sinasabi niyong leadership. Leadership. So itong 450, 50% siya. No? Leadership fund, mga ilang porsyento yon Kasama na po yun. sa 450? Okay. Pagkatapos, Mr. Chair, bakit po ang DPWH ay nagsasubmit ng unprogrammed funds sa DBM, hindi nyo naman budget yon? Your Honor, as far as I can recall, the unprogrammed funds emanates from the House of Representatives. Hindi nga po eh. Kayo ang nagsasubmit, kayong gumagawa ng budget, pero hindi nakalagay sa DPWH, pero napupunta sa DBM. Siguro DBM ang sumagot. Di ba yun ang program fund sa inyo? Mr. Chair, as to the projects of DPWH, wala pong napupunta sa program once we submit the budget to Congress. Eh What we kanino napupunta yung unprogramming? Kaya nga hinahanap natin. Alam po ninyo, ang tinutumbok namin dito, yung sistema kasi. Yeah. While we are also looking into the micro details of all this, ang pinaka-importante rito, tumbukin natin yung sistema. Okay. Bakit po nagkakaroon ng program? Kasi nabobloat po yung mga ilang porsyento yun, Yusek Kati, kung kukwentahin mo yung program. Parang ang total po for 2 years is around less than 200 ang total. Let's take yung 2025 muna. So para maidagdag natin sa 450 Sir, wala in-estimate mo pong kanina. program ng 2025. Mga ilan po? Wala pong 2025 na na-release ang program. So in the last 2 years, ilan yun? Less than 200, I remember. So 150 palagay mo? Ang ganun po. Okay, 150. So dito lamang 600 billion na to. Ito pa, Mr. Chair. Pagkatapos na magawa yung GAA, there's a difference between DNEP and the GAA. Ito yung malaki. What do you call that? Ito yung, minsan lalagyan po ninyo ng note na for later release. Tama? O yung for later release ng 2025, magkano yon? The amount for later release, actually, Your Honor, these are the new items that are included in the General Appropriations Act. Yes, sir. Magkano po yun? It's amount to 410 billion. Okay, 400. 410 billion. So ito lang po 1 trillion po eh. Mr. Chair, 2025, biglang lumobo ng 1 trillion ng budget. Hindi man kailangan yun eh. Allocable, leadership, and program, pagkatapos FLR. This is the difference between the NEP and the GAA. 1 trillion pesos. Kumbaga sa tao, Mr. Chair, cholesterol ito eh. Taba. Ngayon, kung hindi mo ititreat ito
mamamatay yung tao eh. Kagaya nangyari, malapit nang mamatay ang ekonomiya natin dahil sa nangyari ito. Kaya dapat natin i-correct ang system. Dito lamang po, easily, 1 trillion. Yun pong hinahanap natin dito, yung pinaka-proponents ng lahat ng ito, kung paano napunta lahat dito yung excess na taba ng ating budget na hindi natin kailangan. Kasi po, Mr. Chair, nagkautang-utang na nga po tayo. Sa ngayon, 17 trillion pesos na utang lang natin. Samantalang dito po, naglalagay po tayo ng hindi kailangan na pera para po lustayin lamang ng mga taong nagbibigay ng testimony ngayon.